Magandang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng mga taga-subaybay sa inyong channel. Kagaya ng iba ay nais ko ring ibahagi ang aking kakilakilabot na karanasan tungkol sa ibang mga nilalang. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Jose. Noong mga araw ng aking kabataan ay mahilig akong gumala sa kung saan-saan, kagaya na lamang ng paliligo sa ilog, pamamasyal sa dagat, sa mga bukirin at maging sa mga lugar na hindi pamilyar sa akin. Minsan ay nagja-jogging kami kasama ang aking mga barkada. Minsan naman ay namamasyal kami sakay sa aming mga bike. Talagang sinusulit po namin ang mga panahong malalakas pa kami. Isang araw, nagplano kami ni Greg na pupunta kami sa isang bundok na hindi naman pamilyar sa amin. Maganda raw kasi ang falls doon at magandang tambayan ng buong paligid. Nung mga sandaling yun, nagpaalam ako kay Itay na sasama ako kay Greg. Nako, saang kagubatan ka na naman ba gagala? Pamilyar ba sa inyo ang lugar na yon? Tanong sa akin ni Itay nang magpaalam ako sa kanya. Hindi pa kami nakapunta doon, Tay, pero gusto po naming puntahan dahil maganda raw doon, sabi ng kaibigan kong si Greg. Sagot ko kay Itay, sa parte ng Masbate ang bundok na iyon at iyon ang isa sa mga bundok na gusto naming puntahan ni Greg. Taga Masbate po kasi kami dati, pero ngayon ay lumipat na kami ng tirahan. Nagpumilit ako kay Itay na payagan niya akong sumama kay Greg. 15 anyos po kami nung mga panahong yon. Mahigpit ang aking mga magulang. Hindi nila ako pinapayagang gumala sa malayo dahil baka mapahamak lamang kami. Pero sadyang matigas talaga ang ulo ko. Hindi ko sila sinusunod at pasikreto akong umaalis nang walang paalam. Wag na wag kang pupunta sa bundok na yon. Naku Jose, mapapalo talaga kita kapag hindi mo ako susundin, sabi ni Itay sa akin. Kaming dalawa lamang sa bahay nung mga oras na yon, sapagkat si Inay ay tumungo sa palengke upang maglako ng mga paninda naming gulay. Malawak kasi ang aming sakahan. Opo, Itay, hindi na po ako aalis, sabi ko nang hindi ako pinayagan ni Itay. Mabuti naman at sinusunod mo ako. Napakabait mo namang bata eh. Wika pa ni Itay. Pangiti-ngiti lamang ako nung mga sandaling yon. Pero ang totoo, nagpaplano na akong aalis. Gustong gusto ko kasing pumunta sa bundok na yon. O siya, bantayan mo muna ang bahay ah. Bibisitahin ko lang ang palaya natin, sabi ni Itay. Sige po, Tay. Ako na ang bahalang mag-asikaso rito sa bahay, sagot ko at saka ngumiti. Umalis na si Itay at tuwang-tuwa ako sapagkat magagawa ko na ang gusto ko. Nang makaalis si Itay, umalis din ako at tumungo sa bahay ni Greg sakay sa aking bike. Naisahan ko na naman si Itay. O ano Jose, piniyagan ka ba ng tatay mo? Kaagad na tanong ni Greg nang pumunta ako sa bahay nila. Oo naman, hindi naman makatatanggi sa akin si Itay eh. Sagot ko at saka kumindat. Paniwalang paniwala si Greg sa sinabi ko, pero hindi niya alam na tumakas lamang ako sa bahay. O ano, aalis na ba tayo? Tanong ko sa kanya. Sige, tara na. Nakapagpaalam naman na kasi ako kay Inay at Itay, wika ni Greg at saka tumungo siya sa likod ng kanilang bahay. Kinuha niya ang kanyang bike. Pagkalipas ang ilang segundo, ay umalis na kami habang nakasakay kami sa aming mga bike.
Tuwang-tuwa kaming dalawa dahil makakagala na naman kami. Damang-dama namin ang malamig na simoy ng hangin habang patuloy na binabagtas ng aming bike ang pasikot-sikot na kalsada. Si Greg ang nauuna at sumusunod naman ako sa kanya. Lumiko kami sa daanan patungo sa bundok na aming pupuntahan. Yun ang unang pagkakataon na nakaapak kami sa lugar na yon. Sagana sa mga punong kahoy ang buong paligid. May natanaw kaming mga kubo at mga palayan. Ngunit habang palayo kami ng palayo, ay wala na kaming nasisilayan na kabahayan. Lubak-lubak na ang daan na aming binabagtas habang patuloy kami sa paglalakbay. Kay gandang pagmasdan ng buong paligid. Nakaka-relax talaga. Ang malamig na dampi ng hangin ay siyang nagpapakalma sa aming mga pawisang katawan. Mahigit 1 oras na kaming nagbabike kaya pinagpapawisan na kami at napapagod na rin. Greg, tumigil muna tayo rito. Sigaw ko sa aking kasama nang matanaw namin ang puno ng balite. Dahil doon ay huminto kami ni Greg at saka pinarada ang aming bike sa puno ng balete. Ang ganda naman dito, sambit ni Greg habang inililibot niya ang kanyang paningin sa mga bukirin. Talaga namang nakakamangha ang luntiang paligid. Dinig pa namin ang huni ng mga iba't ibang ibon na naroong nakadapo sa mga sanga ng kahoy. Talagang napakaganda sa lugar na to. Tama ang desisyon natin na pumunta rito. Wika ako kay Greg habang hingal na hingal kami. Parang nagugutom na ako. Wala bang mga prutas dito? Tanong ni Greg. Maging ako ay ramdam ko rin ang biglang pagkalam ng aking tiyan. Kaunti lang kasi ang aking kinain sa umagahan, kaya nagutom ako sa aming mahabang paglalakbay. Ako nga rin nagugutom na ako eh. Halika Greg, maghanap tayo ng prutas doon. Sabi ko sa kanya habang itinuturo ko ang direksyon na nasa hindi kalayuan. Sabay kaming tumakbo ni Greg patungo roon. Natanaw namin ang mga puno ng bayabas na hitik sa bunga. Wow! Ang dami namang bayabas dito! Sambit ni Greg habang nakapinta sa kanyang labi ang abot tengang ngiti. Natutuwa kami sapagkat maraming hinog na mga bayabas ang bumungad sa aming mga mata. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa at kumuha na kami agad ng mga malalaking bayabas at kaagad itong nilantakan. Sarap na sarap kami sa matatamis na bayabas. Sa dami ng mga bunga ay talagang mawawala ang iyong pagkagutom. Jose, saging yun di ba? Tanong ni Greg habang tinuturo niya ang gawing kinaroroonan ng mga saging. Napakaraming bunga ng mga ito at hinog na hinog na. Oo nga Greg, saging nga yun. Sagot ko at saka tumakbo kami patungo doon. Hindi naman gaanong mataas ang mga saging na yon kaya inakyat na lang namin ni Greg. Marami kaming bunga ng saging na nakuha. Nagpakabusog kami doon. Nang lumipas ang ilang minuto, naglakad na kami ni Greg pabalik sa puno ng balite. Nagpahinga muna kami roon sa loob ng mga 20 segundo. Pagkatapos naming magpahinga, muli kaming naglakbay ni Greg sakay ng aming mga bisikleta. Nais kasi naming sulitin ang araw na iyon at libutin ang kabuuan ng bundok. Gusto naming tuklasin kung ano pa ba ang kagandahang tinatago ng bundok na yon. Mabuti na lamang at medyo patag ang mga daanan at hindi masyadong matarik kaya hindi kami nahirapan sa pagbagtas ng daan. Habang patuloy sa paglalakbay, natagpuan namin ang napakagandang falls at namangha kami ni Greg sa aming nakita. Greg, ang sarap maligo sa falls na yan, lalo na't mainit ngayon ang panahon. Sambit ko
habang nakasunod siya sa akin. Oo nga Jose, tamang-tama yan para sa mainit na klima. Sagot naman ni Greg. Dahil sa kagustuhan naming maligo, huminto muna kami at nilakad ang daan patungo sa falls na iyon. Napakalamig ng buong paligid dahil sa simoy ng hangin at mga luntiang dahon na nakapaligid sa falls. Tara na, maligo na tayo doon. Yaya sa akin ni Greg. At hinubad ang aming mga damit at pang-ibabang saplot at saka sinimulan na namin ang pagtatampisaw sa malamig na tubig. Umakyat pa kami sa mga malalaking bato at saka tumalon-talon sa tubig. Aliw na aliw kami nung mga sandaling yon. Masarap sa pakiramdam ang malamig na tubig kaya sinusulit namin ng mga oras na yon. Nang tumagal kami roon sa talon, napagod din kami sa kakalangoy. Napagpasyahan namin ni Greg na umahon mula sa tubig. Isinuot na namin ang aming mga saplot. Nakabrief lang kasi kami habang naliligo. Pagkatapos naming magbihis ay umalis na kami sa lugar na yon. Bumalik kami sa kinaroroonan ng aming mga bisikleta. Umuwi na tayo Greg, baka gabihin tayo rito eh. Sabi ko sa kanya habang nakatingin ako sa paligid. Mga bandang 4:00 na siguro iyon ng hapon. Malayo-layo pa ang aming lalakarin bago kami makauwi kaya kailangan na naming simulan ang paglalakbay pauwi bago pa sumapit ang dilim. Natitiyak kong hinahanap na ako ng aking mga magulang lalo na't tumakas lang ako sa bahay namin. Oo nga Jose, kailangan na nating umuwi dahil mahihirapan tayo kapag madilim na. Wika ni Greg at saka sumakay na kami sa aming mga bisikleta. Sinuong namin ang daan pabalik ngunit napansin namin na parang naliligaw kami. Teka, tama ba itong dinadaanan natin? Tanong ni Greg sa akin. Nagpalingalinga kami sa paligid. Hindi ko alam. Hindi ko na kasi matandaan ang dinaanan natin kanina eh. Sagot ko sa kanya habang nalilito kaming pareho. Huminto muna kami at sinuri ng maigi ang buong paligid. Sa dami ng mga daanan ay hindi namin alam kung alin doon ang tamang daan pabalik. Nakakalito ang tagpong yon. Parang hindi talaga ito yung dinaanan natin kanina eh. Sabi ni Greg habang palingalinga siya sa buong paligid. Baka ito yung tamang daan. Sambit ko at itinuro ang isa pang daanan. Hindi naman kasi namin napansin nung papunta pa lamang kami na napapalibutan pala ng pasikot-sikot na daan ng lugar na yon. Hindi ako sigurado kung yan nga ang tamang daan pero sige, subukan natin. Sagot ni Greg at saka muli kaming sumakay sa bisikleta at sinuong namin ang daan na iyon kahit walang kasiguraduhan kung tama ba ang daang aming binabagtas. Pilit kong inaalala sa aking isipan kung ano ang itsura ng paligid na dinaanan namin kanina. Parang wala naman kasing ipinagkaiba ang mga nakikita sa paligid. Puro mga punong kahoy at mga lunti ang dahon. Sa kalagitnaan ng aming pagsuong sa daan na yon, nakakita kami ng isang matandang babae na nangangahoy. Walang mapagsidla ng tuwang aming nararamdaman noong mga sandaling yon. Tara Greg, subukan nating magtanong sa matandang iyon. Masayang wika ko habang nakatingin kami sa matandang babae na abala sa pangunguha ng mga kahoy. Nakatalikod dito at mahaba ang kanyang maputing buhok. Oo nga't matanda na iyon, ngunit maliksi pa rin kumilos. Kinaya pa nga niyang buhatin ang malaking kahoy. Mabuti na lamang at may tao sa lugar na to. May mapagtatanungan na tayo. Sabi ni Greg. At saka huminto muna kami sa pagbibisikleta at sabay kaming naglakad patungo sa kinaroroonan ng matandang babae. Magandang hapon po, Lola. Bati ko sa matanda nang makalapit na kami
sa kanyang kinaroroonan. Nagulat ang matanda sa bigla naming pagsulpot. Wala sa oras na ibinaling niya ang kanyang tingin sa amin. Magandang hapon po sa inyo, Lola. Muling bati ko sa kanya habang nagtatagpo ang aming mga mata. Halata ang pagkabigla sa ekspresyon ng kanyang muka. Magandang hapon din naman sa inyo mga ihaw. Bati niya sa amin at tsaka ngumiti. Bakit kayo nandito sa lugar na ito? Tanong niya sa amin. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago sinagot ang kanyang tanong. Namamasyal lang po kami sa lugar na to, pero mukhang naliligaw po kami. Kanina pa namin hinahanap ang daan pabalik pero hindi namin mahanap. Magtatanong po sana kami sa inyo kung alam po ninyo ang daan pabalik. Sabi ko sa matandang babae. Kalmado lamang si Greg habang nakatayo siya sa aking tabi. Inilibot ng matandang babae ang kanyang mga mata sa paligid. Mukhang aabutan kayo ng gabi kung maglalakbay pa kayo pa uwi. Delikado riyan sa daan kapag ginabi kayo. Paano kung sumama muna kayo sa aking bahay? Tamang-tama at piyesta sa amin at may gaganaping salo-salo mamayang gabi. Doon na muna kayo tumuloy sa amin. Huwag kayong mag-alala, bukas na bukas din ay ituturo ko sa inyo ang tamang daan pabalik sa kalsada. Sabi ng matanda sa amin. Bigla kaming nakaramdam ni Greg ng takot dahil sa sinabi ng matanda na delikado raw sa daan kapag ginabi kami. Nagtinginan kami ni Greg. Tila ba nangungusap ang aming mga mata kung ano ang dapat naming gawin. Anong plano mo, Jose? Itutuloy pa ba natin ang paglalakbay pa uwi? Tanong ni Greg sa akin. Nako, kung ako sa inyo mga iho, wag na muna kayong umuwi. Tingnan ninyo ang paligid. Padilim na ng padilim. Hindi ninyo alam kung gaano kadelikado ang lugar na ito pagkagat ng dilim. Sabat naman ng matandang babae. Tumingin kami sa buong paligid na napapalibutan ng mga punong kahoy. Tama nga ang sinabi ng matanda. Padilim na talaga ang paligid. Ilang minuto na lang ang natitira at maaagaw na ng dilim ang natitirang liwanag. Natatakot kami ni Greg sa posibleng mangyari. Iniisip namin na baka mapahamak kami kapag uuwi kami. Hindi pa naman namin kabisado ang lugar na yun. Ano? Dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi? Tanong ko kay Greg. Mga ilang segundo pa ang nagdaan bago siya sumagot. Pwede naman. Nag-aalinlangan niyang tugon. Halata sa tono ng kanyang boses na naguguluhan siya kung dapat ba kaming umuwi o hindi na muna. Sa katunayan, nahihirapan din akong magdesisyon. Kaso iniisip ko na kung uuwi pa kami ay tiyak na gagabihin kami sa daanan. Mga 2 oras pa kasi ang aming igugugol sa paglalakbay bago kami makarating sa aming bahay. Mas mabuti pa sumama na lang tayo kay Lola nang sa gayon ay kahit papaano mayroon tayong matuluyan. Sabi ko kay Greg at wala na siyang nagawa kung hindi ang pumayag na lamang. Tiyak na maaaliw kayo roon sa amin mga ihaw. Pesta ngayon sa aming lugar. Wika ng matanda habang nakapinta ang matamis na ngiti nito sa kanyang mga labi. O madali na kayo. Sumama na kayo sa akin bago pa sumapit ang dilim. Dagdag pa ng matanda at saka kinarga ang kanyang mga naipon na kahoy. Sumakay na kami ni Greg sa aming mga bisikleta at saka sumunod sa matandang babae. Hindi kami nahirapan sapagkat patag naman ang lupa sa lugar na yon. Habang karga-karga ng matanda ang mga kahoy, napansin namin na malakas pa siya. Hindi siya kagaya ng ibang matandang babae na uugod-ugod na. Sa aking palagay ay mga 75 anyos na ang matandang yon. Kay bilis niyang lumakad at mukhang hindi siya nahihirapan sa kanyang daladala.
Nakasunod kami ni Greg sa kanya. Mga pasikot-sikot na daan ang aming dinaanan bago kami nakarating sa bahay ng matanda. Pagdating namin doon, nagulat kami dahil napakatahimik ng paligid. Ang tanging akala ko ay may mga sayawan doon dahil piyesta raw sa kanila ayon sa matandang babae. Sinuri namin ang buong paligid. Napalilibutan ng mga masukal na kakahuyan ng bahay ng matanda. Pasilip-silip kami sa loob ng kanyang bahay na gawa lamang sa kawayan. Nagbabakasakali ako na baka nasa loob ng kanyang bahay ang mga bisita. Ngunit wala namang ibang taong naroon maliban sa isang batang lalaki na sa tingin ko ay 7 taong gulang. O pasok kayo sa loob. Wika ng matanda sa amin. Iniwan na namin ni Greg ang aming bisikleta sa labas ng bahay at saka pumasok na. Tuluyan na kasing nilamon ng dilim ang buong paligid kaya natatakot kaming tumambay sa labas. Lola, kaano-ano po ninyo yung batang yon? Tanong ko sa matanda habang nakatingin ako sa batang lalaki na tahimik na nakaupo sa gilid. Lampara lamang ang kanilang ilaw nung gabing yon. Siya ang aking apo. Sagot ng matandang babae. Nasaan po ang kanyang mga magulang? Usisa naman ni Greg. Nasa loob. Tipid na sagot ng matanda habang nakatayo siya malapit sa mesa. Sa ibabaw ng mesa ay mayroong nakalatag na matalim na itak na siyang ginamit ng matandang babae sa pangangahoy. Lola, di ba sabi mo may piyesta rito sa lugar nyo? Bakit po kaming dalawa lang ni Greg ang bisita? Tanong ko sa matandang babae. Hindi ko na kasi napigilan ng aking kuryosidad. Kayong dalawa lang ang bisita rito. Dahil kayong dalawa ang aming pagpipestahan pagsapit ng 12:00. Sagot ng matanda at saka ngumisi hanggang sa siya'y napahalakhak na parang isang demonyo. Ang tagpong iyon ay labis na ikinagulat namin ni Greg. Anong ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Greg sa matanda. Hindi na kayo makakauwi ng buhay dahil kayo ang gagawin naming alay. Natatawang sagot ng matanda. Greg! Takbo! Sigaw ko kay Greg at saka hinila ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man kami makatakas, mabilis na kinuha ng matandang babae ang kanyang itak at tinaga ako sa bandang likod. Napahiyaw ako dahil sa sobrang sakit. Ganoon din si Greg. Tinaga rin siya ng matanda ngunit hindi sa likod, kundi sa binti. Wala sa oras na natumba si Greg sa kanyang kinatatayuan. Kung inaakala niyong makakauwi pa kayo ng buhay, pwes, nagkakamali kayo. Galit na sambit ng matanda at saka humalakhak. Kinaladkad niya kami ni Greg patungo sa isang silid habang nagsusumigaw kami ng tulong. Itinali niya kami sa loob ng isang maliit na silid. Hindi kami makatakas sapagkat nakagapos ang aming mga kamay at paa. Nakapangsisisi kung bakit sumama pa kami sa matandang yon. Napakalansa ng silid. Hindi ko alam kung anong klaseng amoy iyon, basta nakasusuka ang mabahong amoy na yon. Napatingin ako sa mesa at nagulat ako sa aking nakita. Nagkalat ang mga lamang loob ng tao at mga ulo. Nakapangingilabot ang bumungad sa aking mga mata. Sa isang maliit na palanggana ay naroon ang pulang likido na dinadapuan ng mga langaw. Sa palagay ko, dugo ng mga tao ang laman ng palangganang yon. Sa hindi kalayuan,
Sa loob ng silid na kung saan kami nakagapos, natagpuan namin ni Greg ang isang kama na kung saan ay mayroong isang babae at isang lalaki. Maya-maya pa, pumasok ang batang lalaki at lumapit sa mga ito. "Ma? Pa? Gising na po kayo." Wika ng batang lalaki. Napagtanto ko na yun pala ang mga magulang ng batang lalaki. Pinipilit niyang gisingin ang kanyang mama at papa. Subalit hindi naman sila kumikibo. Para bang naparalyze ang mga ito. Pakikiusapan ko na sana ang batang lalaki na tanggalin na ang tali sa aking kamay. Ngunit biglang dumating ang matandang babae. Tumingin ito sa amin at saka lumapit sa dalawang mag-asawa na nakahiga sa kama. May sinabi siya sa dalawa. "Ilang oras na lang ang natitira. Gagaling na kayo. Nakahanap na ako ng 2 alay at gagamitin ko sila sa gagawin kong ritual upang pagalingin kayo kapalit ng kanilang buhay." Sabi ng matandang babae sa kanila. Dinig na dinig namin ni Greg ang sinabi ng matanda, kaya kinilabutan kami ng sobra. "Konting tiis na lang. Muli na nating makakamit ang ating kapangyarihan bilang mga aswang." Dagdag pa ng matanda. Sumigaw kami ng napakalakas ni Greg ng tulong na ikinabigla ng matanda. Nagbabakasakali kami na mayroong tutulong sa amin. "Kahit mapaos man kayo sa kakasigaw, walang tutulong sa inyo." Wika ng matanda at saka humalakhak. "Pakawalan mo kami! Maawa ka sa amin!" Pagmamakaawa ko. Subalit hindi kami pinansin ng matanda. Pumasok na siya sa isang kwarto at saka natulog. Samantalang ang batang lalaki naman ay humiga sa tabi ng kanyang ama at ina. Hindi nagsasalita ang bata at nakatingin lamang ito sa amin. Patuloy lamang kami ni Greg sa pag-iyak hanggang sa nakatulog ang bata pati ang matanda. "Kailangan nating makatakas bago sumapit ang 12:00. Hindi ako papayag na gagawin akong alay ng mga aswang." Bulong ko kay Greg. Pero paano tayo makatakas? Nakagapos ang ating kamay at paa." Mahinang sagot ni Greg. Sinubukan kong tanggalin ang tali sa aking kamay gamit ang aking ngipin. At tila isang himala ang nangyari. Napigtas ang tali na nakagapos sa aking kamay. Walang mapagsidla ng tuwang aking naramdaman nung sandaling yon. Pagkatapos noon ay dali-dali kong hinubad ang tali sa aking paa. Nang maalis ang tali sa aking paa, tinulungan ko si Greg na maalis ang tali sa kanyang kamay at paa. Dumudugo pa ang kanyang binti dahil sa sugat na dulot ng pagtaga sa kanya ng matanda. "Huwag kang maingay, tatakas tayo." Bulong ko kay Greg at saka inalalayan ko siya sapagkat nahihirapan siyang lumakad. Nakaakbay siya sa akin habang dahan-dahan kaming naglalakad patungo sa labas. Ngunit sa kasamaang palad, biglang nagising ang batang lalaki. Bumangon ito at tumingin sa amin. Bigla akong kinabahan. "Maawa ka sa amin. Huwag mo kaming isusumbong sa lola mo." Pagmamakaawa ko sa bata. Ngunit nagulat kami nang biglang sumigaw ang bata ng napakalakas na naging dahilan ng paggising ng matandang babae. Nagahalo na ang takot at kaba sa aking dibdib nung mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. "Aba, tatakas kayo ha?" Galit na sambit ng matanda at kinuha nito ang itak sa ibabaw ng mesa. Ngunit mabilis akong kumaripas ng takbo. Naiwan sa loob si Greg dahil nahihirapan siyang tumakbo sapagkat may sugat siya sa binti.
Gusto kong isama si Greg sa pagtakas. Pero wala ng oras. Kailangan kong iligtas ang aking sarili. Naluluha akong binabagtas ang madilim na daan palayo sa bahay ng matandang babae. Dinig ko ang malakas na sigaw ni Greg. At iyon ay dahil pinagtataga siya ng matanda upang hindi makatakbo. Nagtago ako sa masukal na gubat at pasikretong sinilip ang bahay ng matanda. Hindi ko alam kung anong mga nagaganap sa loob, ngunit naririnig ko ang mga pagmamakaawa ni Greg sa matanda hanggang sa biglang tumahimik ang paligid. Kasunod ng tahimik na iyon ay bigla kong narinig ang malakas na tinig ng matanda na parabang gumagawa ng ritual. Kapalit ng buhay na ito, palakasin ninyo ang kapangyarihan ng aming angkan bilang mga aswang. Kapalit ng buhay na ito, palakasin ninyo ang kapangyarihan ng aming angkan bilang mga aswang. Yun ang mga salitang paulit-ulit na sinasambit ng matandang babae at dinudugtungan niya pa ng mga salitang Latin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Hindi ko na naririnig ang sigaw ni Greg at batid kong siya ang ginawang alay upang muling palakasin ang dalawang nanghihinang aswang. Pagkatapos noon ay kumaripas ako ng takbo palayo sa lugar na yon. Natatakot ako na baka ako ang isunod ng matandang aswang. Binagtas ko ang masukal na daan kahit madilim hanggang sa nakarating ako kung saan-saan. Naabutan ako ng umaga at marami akong galos sa katawan. Subalit masaya ako sapagkat ligtas akong nakatakas sa mapanganib na lugar na yon. Umuwi ako sa amin at ikinuwento kina inay at itay ang totoong nangyari. Pinagsisisihan ko kung bakit sinuway ko ang bilin ni itay na huwag akong aalis ng bahay. Sa mga kabataan na kasalukuyang nakikinig, palagi nating sundin ang sinasabi ng inyong mga magulang dahil alam nila kung ano ang makabubuti sa inyo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong programa. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Hasmin. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking karanasan tungkol sa mga aswang. Tubong Negros Occidental po ako. Noong bata pa lamang ako Kuya Chris, mahilig akong makipagkwentuhan sa lola ko. Naitago na lamang ninyo siya sa pangalang Hilda. Sobrang close po kaming dalawa at palagi kaming nag-uusap at nakikipagtawanan. Kapag may problema ako, ay kaagad kong sinasabi sa lola ko. Sapagkat batid kong masusolusyonan niya ito. Masasabi kong hindi boring kasama si Lola Hilda. Napakabait niya at sobrang mapagbigay. Kahit maliit na pagkain ay hinahati niya pa ito para lamang mabigyan ako. Gusto niya kasi na meron ako kung anong meron siya. Ganyan kabait ang lola ko. Kaya naman ay masasabi ko na sobrang proud ako kay Lola Hilda. Laking pasasalamat ko na siya ang aking naging lola. Isang araw habang kumakain kami sa pagkainan, ay mayroon siyang sinabi sa akin. Hasmin, aalis ako bukas. Mag-iingat kayo rito ha. Napatigil ako sa pagsubo ng pagkain nang marinig ko ang sinabi ni Lola Hilda. Anong sabi mo Lola? Aalis ka po bukas? Tanong ko sa kanya. Nais ko lamang tiyakin kung talagang tama nga ang aking narinig mula sa kanyang bibig. Oo, Hasmin. Aalis nga ako bukas. Sagot ni Lola Hilda at saka siya ngumiti.
Kumunot ang aking noo. Bigla akong nalungkot dahil sa tinuran ng lola ko. Bigla rin akong nawala ng ganang kumain. Lola, bakit naman po kayo aalis? Iiwan mo na po ba ako rito? Tanong ko kay Lola Hilda habang nakasimangot ang aking muka. Nako, para namang hindi maiguhit ang mukha mo dahil sa sobrang simangot mo. Huwag kang mag-alala, Apo, ay babalik din naman ako. Pupunta kasi ako sa kabilang baryo. Magbabakasyon muna ako roon. Doon na muna ako sa kapatid ko dahil matagal-tagal din na hindi kami nagkita. Sabi ni Lola Hilda sa akin. Matatagalan ka po ba roon, Lola? At saka, hindi mo ba ako pwedeng isama? Tanong ko kay Lola Hilda. Nagbabaka sakali akong isasama niya ako sa pupuntahan niya. Gusto ko kasi dati na magkasama kami palagi at kahit saan siya magpunta ay dapat nandoon ako. Ay nako, Apo, hindi ka pwedeng sumama sa akin. Dito ka lang sa bahay para naman may katulong ang iyong inay sa paglalaba. At isa pa, may pasok pa kayo. Hindi ka pwedeng mag-absent. Pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo, ha, at magpakabait ka rito. Huwag kang mag-alala, po. Babalik din naman ako pagkatapos ng 1 linggo. Wika sa akin ni Lola Hilda. Mas lalo akong nalungkot dahil sa kanyang sinabi. 1 linggo ka roon, Lola? Grabe, ang tagal naman ng iyong bakasyon. E di maboboring na po ako rito sa bahay. Wala na akong katawanan at kasama sa asaran. Sambit ko. Magkasama naman kami ni Inay at Itay sa loob ng aming bahay. Pero mas close kami ni Lola Hilda kumpara sa mga magulang ko. Madalas kasing seryoso si Inay at Itay. Sila ang tipo ng mga tao na mahirap patawanin. Kung sa bagay, puro trabaho kasi ang laman ng kanilang utak. Parehong masipag si Inay at Itay. Hindi sila nagsasayang ng oras para sa mga walang kwentang bagay. Gusto nilang magtrabaho ng magtrabaho para na rin sa ikabubuti namin. Mababait naman ang mga magulang ko. Sadyang mas close lang talaga kami ni Lola Hilda. Ang lola kong kalog at go na go sa mga kalokohan at asaran. Pagkatapos naming kumain ay kaagad na nag-impake si Lola Hilda. Kahit nalulungkot ako, ay tinulungan ko pa rin siya sa paghahanda ng mga dadalhin niyang gamit. Mamimiss po kita, Lola Hilda. Sambit ko habang tinutupi ang kanyang mga damit at ipinapasok sa loob ng bag. Mamimiss din kita, Apo. Pag uwi ko rito, magdadala ako ng mga prutas. Malawak kasi ang sakahan nila roon. Sabi naman ni Lola. Kahit papaano ay nagawa niya akong pangitiin. Wow, gusto ko yan, Lola. Masarap kasing kumain ng prutas eh. Niko. Ako kasi yung tipo ng taong mahilig sa mga gulay at prutas. Kaya ay sinasabi nila na malusog daw ako. Nang sumapit ang umaga, umalis na si Lola Hilda. Tutungo na siya sa kanyang kapatid na babae sa kabilang baryo. Mangiyak-ngiyak ako habang pinagmamasdan ko ang mga papalayong hakbang ni Lola. Hindi pa nga siya tuluyang nakakaalis pero namimiss ko na siya. Napakahalaga ni Lola para sa akin. Kagaya ng aking mga magulang, ay malaking parte rin si Lola Hilda sa buhay ko, kaya naman ay dinidibdib ko talaga sa tuwing mayroon siyang pupuntahan at hindi kami magkasama. Nang makaalis na si Lola sa aming bahay, naisipan kong maglabas sa ilog. Kumuha ako ng palanggana at saka nilagay sa loob ang mga damit na kailangang labahan. Nasa taniman kasi sina Inay at Itay. Batid kong uuwi sila ng pagod na pagod.
Kaya naman ako na ang nagkusang naglaba. 14 na taon pa lamang ako noong mga panahong yon. Ngunit kahit bata pa ako ay marami na akong alam sa mga gawaing bahay. At iyon ay dahil kay Lola Hilda. Si Lola ang nagturo sa akin kung paano ang maglaba, magsaing, magluto ng mga ulam, mag-alaga ng mga halaman at iba pang mga gawaing makabuluhan. Natapos ako sa paglalaba na panay isip kay Lola Hilda. Mula sa pagkusot ng mga damit hanggang sa pagsampay ay si Lola lamang ang tanging laman ng aking isipan. Isang araw, nagkulong ako sa loob ng aking kwarto. Tila ba wala akong ganang lumabas nung mga sandaling yon. 2 araw na kasi ang nakalipas mula nang umalis si Lola Hilda. Nangungulila na ako sa kanyang presensya. Hasmin, lumabas ka na riyan sa kwarto mo. Kakain na tayo. Sambit ni Inay habang nasa kusina siya at nasa kwarto naman ako. Hindi ako sumagot sa kanyang tawag dahil wala naman akong balak na lumabas. Hasmin, ano ba? Bakit hindi ka sumasagot? Muling sigaw ni Inay. Abala siya sa paghahanda ng pagkain para sa aming pananghalian. Ayaw ko pang kumain, Inay. Mauna na lang po kayo ni Itay. Pasigaw na sagot ko. Sinasadya kong lakasan ang aking boses upang marinig ito ng aking ina. Maya-maya ay nakarinig ako ng yabag na tila ba'y papunta sa loob ng aking kwarto. Ano bang ginagawa mo rito sa loob ng 4 na sulok ng iyong kwarto? At bakit ayaw mong lumabas, ha, Hasmin? Nakita ko na lamang si Inay na nasa harapan ko na. Puno ng pag-aalala ang ekspresyon ng kanyang muka. Naratnan niya akong nakahiga. Nagpakamot-kamot pa ako sa aking ulo at bumuntong hininga. Ayoko pa nga pong kumain, Nay. Wala pa akong ganang kumain eh. Kayo na lang po muna ni Itay. Sagot ko kay Inay. Kitang-kita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Marahil ay nagtataka siya kung bakit ako nagkaganon. Abay, hindi pwede, Hasmin. Lumabas ka na at sabay na tayong kumain. Ayokong nalilipasan ka ng gutom kaya bumangon ka na at maghugas ng kamay. Sabi pa ni Inay sa akin. Nay, ayoko pa nga sabi. Wala pa akong ganang kumain. Sagot ko kay Inay habang pakamot-kamot ako sa aking ulo. Mas lalong kumunot ang noo ni Inay. Hasmin, ano bang nangyayari sa'yo? Kahapon pa kitang napapansin na parang wala kang ganang kumilos ah. Ano? May problema ka ba? Tanong sa akin ni Inay. Namimiss ko lang po si Lola, Inay. Sagot ko kay Inay. Bumuntong hininga siya at nagpamewang sa harap ko. Kaya pala wala kang gana dahil wala rito si Lola mo. Naku naman, Hasmin. Hindi pa naman mawawala ang Lola Hilda mo. Nagbakasyon lang naman siya sa kabilang baryo at babalik din naman pagkatapos ng ilang araw. Wika ni Inay sa akin. Pinipilit niya akong kumain at wala na akong nagawa kung di ay ang kumain na lamang. Ngunit naroon pa rin ang lungkot sa aking mga mata. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi, nagising ako dahil sa malakas na ingay na nagmumula sa itaas ng aming bubong. Parang kinakalampag ang aming bubungan. Bumangon ako at saka tumungo sa kwarto nila Inay at Itay. Nakita kong nagising si Inay samantalang si Itay naman ay sobrang himbing ang tulog. Nay, ano po ba yung ingay sa bubong? Ang sarap ng tulog ko eh, nagising tuloy ako. Reklamo ko kay Inay. Pakamot-kamot pa ako sa aking ulo. Nabitin kasi ako sa aking tulog at talaga namang nakakainis ang ingay na yon. Ay naku, Hasmin, pareho lang naman tayo. Inaantok pa nga rin ako eh.
Pero nagising din ako dahil sa sobrang ingay. Buti pa ang tatay mo masarap ang tulog. Sagot naman ni inay. Hindi na lamang ako umimik. Kapagwan ay tumungo ako sa kinaroroonan ng bintana at saka binuksan ito. Bumungad sa aking paningin ng maliwanag na paligid. Tanaw ko ang bilog na buwan sa kalawakan. Yon ang nagsilbing tanglaw nung gabing yon. Maya-maya ay biglang humupa ang ingay na nagmumula sa bubong. Nakahinga ako ng maluwag at pati na rin si inay. Dumungaw ako sa bintana habang iginagala ko ang aking mga mata sa buong paligid. Nako Hasmin, anong ginagawa mo riyan at bakit mo binuksan ang bintana? Isara mo nga yan. Malayo pa ang umaga. Sambit ni inay habang nakatingin siya sa akin. Nasa loob ako ng kanilang kwarto at nakadungaw sa bintana nung mga sandaling yon. Nay naman, lumalanghap lang ako ng hangin. Ang banas kasi kapag nakasara ang bintana. At isa pa maliwanag naman po ang buwan, kaya wala kang dapat ipag-alala inay. Sagot ko naman kay inay at wala sa oras na napakamot si inay sa kanyang ulo. Hasmin, gabi pa ngayon. Isara mo muna ang bintana. Hindi natin alam kung anong klaseng mga nilalang ang nakapaligid sa atin kapag ganitong mga oras. Wika naman ni inay. Naniniwala kasi siya na delikado ang paligid kapag gabi. Kaya nga ayaw na ayaw niya akong palabasin kapag kumagat na ang dilim. Habang patuloy akong nakadungaw sa bintana, natanaw ko ang isang matandang nakatalikod. Ang kanyang buhok at pangangatawan ay parehong-pareho kay Lola Hilda. Tiningnan ko ng maigi ang matanda. Ngunit hindi ko mamukhaan ang kanyang itsura sapagkat nakatalikod siya. Ngunit malakas talaga ang aking kutob na si Lola Hilda yon. Inay, di ba si Lola Hilda yon? Anong ginagawa niya sa labas? Tanong ko kay inay. Sumilip din si inay sa bintana upang tingnan ang matandang tinutukoy ko. Hasmin, hindi yan ang lola mo. Nagbakasyon si Lola Hilda mo sa kabilang baryo at sa susunod na araw pa ang uwi niya, di ba? Sagot naman ni inay. Muli kong tiningnan ang matandang babae. Kahit saang anggulo ako tumingin, si Lola Hilda talaga ang pumapasok sa isip ko. Malay po natin, baka umuwi siya ngayon. Sagot ko naman kay inay. Dahil sa labis na pananabik ko kay Lola Hilda, ay mabilis akong tumalon sa bintana para puntahan si Lola. Mababa lang naman kasi ang bintana kaya kinaya kong dumaan doon. Labis na ikinagulat ni inay ang aking ginawa. Hasmin, bumalik ka rito. Hindi yan ang lola mo. Malakas na sigaw ni inay. Ngunit hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa pagtakbo palapit sa kinaroroonan ng matanda. Lola Hilda, anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa matandang babae na nakatalikod. Buong akala ko ay si Lola Hilda yon. Ngunit laking gulat ko nang biglang lumingon ang matandang babae. Napasigaw ako ng malakas nang makita ko ang kanyang muka. Duguan ang kanyang bibig. Mahahaba ang kanyang mga pangil at nagbabaga ang kanyang mata. Galit na galit ang kanyang muka habang nakatingin siya sa akin. Sa gilid ng kinatatayuan namin ay mayroong patay na katawan ng kambing. Naisip ko na iyon ang dahilan kung bakit duguan ang bibig ng matanda. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa bahay habang nagsusumigaw ako. Ngunit huli na ang lahat sapagkat mabilis akong hinila ng matandang aswang. Sinigaw ng aking inay ng malakas ang aking pangalan at tinatawag niya ako. Kitang-kita niya sa bintana kung paano ako hinila ng aswang. Agad ko namang tinawag si inay at sinabi kong tulungan ako. Umiiyak na ako nung mga oras na yon.
Maya-maya ay biglang lumabas sina inay at itay. May dala-dala silang itak at tumakbo sila palapit sa amin. Ngunit mabilis akong natangay ng aswang patungo sa liblib na kagubatan. Panay sigaw lamang ako habang hinihila ako ng aswang. Kung saan-saang kakahuyan kami nakarating habang dinig ko ang sigaw nila inay at itay. Batid kong hinahanap nila ako. Subalit patuloy pa rin akong inilalayo ng aswang. Naririnig kong tinatawag ng aking ina ang aking pangalan, pati na rin ang aking ama. Namamayani ang kanilang sigaw sa loob ng kagubatan nung mga oras na yon. Walang ibang bahay roon maliban sa amin. Maya-maya ay biglang pinunit ng aswang ang suot kong damit at iyon ang ginamit niya bilang pantakip sa aking bibig. Itinali niya iyon sa aking ulo. Ganon din ang ginawa niya sa aking dalawang kamay. Iginapos niya ito gamit ang aking damit na pinunit niya. Dahil doon ay hindi na ako makasigaw. Tanging iyak na lamang ang aking nagawa habang dinig ko pa rin ang mga sigaw nila inay at itay. Patuloy pa rin nila akong hinahanap. Subalit wala silang kaalam-alam kung nasan ako. Hindi nila alam na sa talahiban ako dinala ng aswang. Gustuhin ko mang lumaban upang ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit hindi sapat ang aking lakas para talunin ang aswang. Labis kong pinagsisisihan kung bakit hindi ko sinunod ang sinabi ni inay. Mas pinili ko kasing paniwalaan ang aking kutob na si Lola Hilda, ang matandang babaeng nakita ko. Ngunit hindi ko akalaing yun pala ay isang aswang at hindi si Lola Hilda. Lumipas ang mahigit 10 minuto. Nakarating na kami sa kung saan-saan habang hila-hila ako ng aswang. Naririnig ko pa rin ang sigaw ng aking mga magulang ng oras na yon. Ngunit hindi na masyadong malakas. Malayo na kami sa kinaroroonan nila at wala akong ideya nung mga sandaling yon kung saan ako dadalhin ng aswang. Iyak lang ako ng iyak habang pilit na nagwawala. Ngunit hindi ko magawang makatakas sapagkat napakalakas ng aswang. Sa sobrang takot at kaba na nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib, bigla akong hinimatay. Hindi ko alam kung ano ang sumunod na nangyari. Wala rin akong ideya kung saan saang sulok ako dinala ng aswang. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nasa loob na ng isang maliit na bahay kubo. Nasaan ako? Yon ang unang tanong ko nang magising ako. Nagpalingalinga ako sa paligid. Napagtanto kong naroon pala ako sa loob ng isang maliit na bahay kubo. Nakagapos pa rin ang aking dalawang kamay at may takip ang aking bibig. Konti na lang. Makakain na rin kita. Nagulat ako nang marinig ko ang tinig na yon. Lumingon ako sa pinanggagalingan ng boses na yon sa bandang pinto at natanaw ko ang matandang aswang. Tumatawa pa ito habang nakatingin sa akin. Sa hindi kalayuan ay natanaw ko ang apoy at mayroong malaking kawa. Naisip ko na lulutuin ako ng aswang, kaya naman ay kaagad na nagsipag-unahan sa paglandas ang aking mga luha. Halos paungol na lamang ang aking sigaw dahil mayroong takip ang aking bibig. Halos nanginginig na rin ang aking buong katawan. Naisip ko na iyon na talaga ang huling buhay ko. Tumatawa-tawa pa ang aswang habang pinagmamasdan niya akong nagwawala at nagsusumigaw. Takot na takot talaga ako nung mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamalas sa buong mundo. Maya-maya ay humakbang ang aswang sa kinaroroonan ng malaking kawa. Habang tumatagal ay mas lalo akong kinakabahan. Natatakot ako sa mga susunod na mangyayari. Habang abala ang aswang sa pagpapaapoy, ay bigla akong nakarinig ng malakas na boses. Bigla akong nabuhayan ng pag-asa dahil ang tinig ng aking ina
ang aking narinig. Labis na ikinagulat ng aswang ang biglang pagsulpot nila inay at itay. Nagsusumigaw silang dalawa at galit na galit sila sa aswang. "Ilabas mo ang anak namin! Halimaw ka!" Malakas na sigaw ni itay. Nakita nila ang aswang na naroong nakatayo malapit sa malaking kawa. At sa sobrang galit ni itay ay hinampas niya ang matandang aswang gamit ang malaking kawayan na kanyang daladala. Hindi na paghandaan ng aswang ang biglang pag-atake nila inay at itay. Kaya naman ay natumba ang aswang at nasubsob sa loob ng kumukulong tubig sa malaking kawa. Dinig ko ang malakas na sigaw ng aswang. Pinagahampas pa nila inay at itay ang katawan nito. Sobrang galit sila sa aswang, kaya sinaktan nila ito ng sinaktan. Dahil sa tindi ng init ay halos maluto na ang mukha ng aswang. "Yan ang nababagay sa iyong halimaw ka. Pati anak namin bibiktimahin mo pa talaga ha?" Matapang na sambit ni inay. Muli niyang pinagahampas ng kawayan ng katawan ng aswang. Maya-maya ay nilapitan ako nila inay at itay. Tanaw ko sa sulok ng kanilang mga mata ang labis na pagkaawa nang masilayan nila ang aking sitwasyon. Kaagad nilang inalis ang tali na nakagapos sa aking kamay at inalis din nila ang takip sa aking bibig. Napayakap ako sa kanila ng mahigpit at tsaka humagulgol. "Huwag kang mag-alala anak, ligtas ka na. Hindi ka na niya masasaktan." Bulong ni inay sa akin at niyakap niya rin ako pabalik. Laking pasasalamat ko sa aking mga magulang. Kung hindi sila dumating, siguro'y tuluyan na akong naihaw ng aswang. Hindi ko akalaing magagawa pala akong iligtas ng aking mga magulang. "Halika na, uuwi na tayo sa bahay." Wika ni itay at saka inalalayan nila ako. Nakita nila ang mga sugat sa iba't ibang parte ng aking katawan. Kung saan saang mga kakahuyan kasi ako kinaladkad ng aswang. Ramdam ko rin ang hapdi sa aking sugat. Ngunit kahit ganoon kasaklap ang aking sinapit, ay labis pa rin akong nagpapasalamat sapagkat hindi ako pinabayaan ng aking mga magulang. Tiningnan namin ang aswang na nakasubsob sa malaking kawa ang kanyang ulo. Nang makumpirma namin na patay na ito, umalis na kami sa bahay kubo ng aswang at saka tinahak ang daan pa uwi sa aming tahanan. Napagtanto ko na tama pala ang sinabi ni inay na hindi talaga si Lola Hilda ang matandang babaeng nakita ko sa labas ng aming bahay. Mula noon ay naging maingat na ako sa aking mga kilos at naging mapanuri na rin ako sa mga taong nakikita ko, lalo na kapag gabi. Makalipas ang ilang araw ay nagbalik na ang aking Lola Hilda. Pagbukas ko ng pintuan ay nakita ko siya na papasok sa bakuran namin. Ngunit imbis na magtatakbo ako at salubungin siya, ay tila hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Nanumbalik kasi ang senaryo kung saan natagpuan ang aswang. Ngunit isang tapik sa balikat ang naramdaman ko. Paglingon ko ay nakita ko si nanay. "Huwag ka na matakot anak. Yan ang tunay mong lola. Sige na, puntahan mo na siya." Biglang gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Tumakbo ako patungo sa aking Lola Hilda at niyakap siya ng mahigpit. Nagulat naman ang aking lola dahil sa aking pagkayakap. "Lola, ikaw na po ba talaga yan? Miss na po talaga kita." Nakangiting wika ako sa aking lola. "Oo apo, ako nga ito. Ano bang pinagsasabi mo? Meron ka pa bang ibang lola na mas gaganda pa sa akin?" Pabirong wika ni lola sa akin. "Wala na po lola. Binibiro ko lang po kayo. Kayo po ang lola kong sobrang ganda
at hindi kasing pangit ng isang aswang. Natatawang sagot ko naman sa kanya. Abay, anong aswang ba ang pinagsasabi mo, iha? Wala po Lola, wala po. Hindi ko na muna ikinuwento kay Lola ang kahindik-hindik na nangyari sa akin. Pinagpahinga ko na muna siya hanggang sa dumating ang araw na naikwento ko ito sa kanya. Gulat na gulat siya sa kanyang mga narinig at hindi niya inakalang mangyayari yon sa akin. Magmula noon ay nangako sa akin si Lola Hilda na hindi na niya ako iiwanan. Ngunit lumipas ang ilang panahon. Namayapa na rin si Lola Hilda. Dahil na rin siguro sa katandaan niya at dahil sa iniinda niyang sakit. Magpahanggang ngayon ay hindi ko malilimutan ang nakakakilabot na pangyayari na naranasan ko. Isang matandang aswang na inakala kong lola ko ang nagbigay sa akin ng matinding aral na hindi ko malilimutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Hasmin, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.